Mga kasama, may adlaw o welcome na usab sa to ang segment sa to ang RMN Jensen Facebook page. Welcome sa to ang unscripted kauban of course Radyo Man Brian Onyate mga kasama. Hello maayong adlaw sa to ang mga kaigsuunan nga nagatan-aw karon sa to ang Facebook page. Ug nagkapaminaw sa Radyo 927 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Adlaw karon nga Huwebes, Mayo 8, 2025. Oy pila na lang ka adlaw eleksyon na. Pila na lang kaadlaw, 4 days na lang eleksyon na nalaboy mga kandidato nga inyong pagapilion karong umaabot nga eleksyon, no? Adlaw Lunes kana mga kasama, reminders lang sa tuang mga botante as early as 5 AM mag-abli ang atoang polling centers na atong mga cluster precincts alang sa tuang mga buntis, no? Ato ang mga senior citizen, ato ang mga PWDs, no? As early as that makabutar na mo mga kasama, no? Alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, no? Ang atong mga regular voters as early as 7 AM makaboto na mga kasama, okay? Hangtod alas 7 sa gabi. Welcome sa unscripted, very special ang ato ang episode karon mga kasama tungod kay atong isgutan ang may kabahin sa illegal nga droga, no? Unsaon sa paglikay, paano ta maka likay ani mga kasama kay dili kalilong naghitak gihapon, rampant gihapon mga kasama ang illegal drugs. So atong isgutan kini mga kasama tungod kay nagtuo ta kanang prevention is better than cure. So kailangan naton i-prevent aron nga dili magdaghan pag yun ang ato ang nagumon mga kasama sa illegal nga droga. Atong makauban karon mga kasama personahe gikan sa Drug Enforcement Group SOU12, Patrolman Jaime Matuginas. Patrol Jaime, good morning. Hello, good morning. Good morning sa inyo lahat. Yan. Pagbati sir sa lahat ng ating mga tagapanood, mga tagapakinig ng unscripted, of course, kauban Radyo Man Brian Onyate. So, good morning sa inyong lahat. Naway lagi kayong mag-iingat at lagi kayong mayroong malakas na kalusugan. Ayun. Okay, so kumustahin natin kumusta ang Drug Enforcement Group SOU12? O ano nga ba ang trabaho, no, ng Drug Enforcement Group? Meron tayong mga kapulisan, no, meron tayong PDEA, no. Kung pag-uusapan ang paggasugpo sa illegal nga droga, no. So ano nga ba ang kumbaga main task ng Drug Enforcement Group, sir? Salamat sa magandang tanong. Una kasi ang PNP Drug Enforcement Group ay pinamumunuan ni Police Colonel Ronald T. Briones, ang officer in charge ng PNP Drug Enforcement Group. At kaming PNP DEG SOU12, which is sub-unit ng PNP DEG, is pinamumunuan naman ni Police Colonel Jeron Orville Panganiban. Natanong mo kung ano yung main task ng PNP Drug Enforcement Group sa community. Meron tayong dalawang main task ng Drug Enforcement Group, which is supply reduction and demand reduction education program. So, pag sinabi nating supply reduction, ito yung ginagawa ng mga kapulisan natin sa PNP DEG na sumusugpo kontra illegal na droga. Nagkakandak ng mga operations, no? Para mabawasan o malaganap ang pagkalat o pagdami ng sinasabi nating illegal na droga. Okay. So pag sinabi naman nating demand reduction, papasok tayo sa demand reduction education. Ito naman yung ginagawa naming activities, which is nagtuturo kami sa mga schools, workplaces, sa mga barangays, para laman nila kung ano yung importansya ng may kaalaman, no? Pag ikaw is nakagamit ng illegal na droga. Isa rin doon is para ma-aware sila na dapat na iwasan, no? Hindi sila manghimasok o mapasok sa mga paggawa ng mga illegal activities related sa illegal drugs. Okay. So yung PNP Drug Enforcement Group SOU12 ay saan yung opisina niyo, sir? Ang opisina namin is dito sa Camp Fermin G. Lira, General Santos City. So pag sinabing SOU, so ano yung mga lugar na sakop ng SOU12? Pag sinabi nating SOU, meaning ito is Special Operations Unit 12. So ang sakop nito is buong Region 12. SOC Sergeant.
Sultan Kudarat, General Santos, Sarangani, North Cotabato, and South Cotabato. Ayun, yun yung mga sakop. So, ibig sabihin, meron kayong mga tropa na nandoon din sa mga ganong mga lugar. Ayan, okay. So, pag sinabi natin, sir, no, na-explain mo na kanina yung main task ng PNP DEG, no? So, ano naman ang kaibahan nito doon sa mga agency like PDEA, and of course, our local police, no? Meron din silang mga programa versus illegal drugs. Ano yung, may kaibahan ba kung pag-uusapan yung, kumbaga, yung programa versus illegal drugs? Alam mo, Sir Brian, pagdating dyan is wala namang kaibahan. No? Kasi pare-parehas lang naman ang platform namin, yung film namin na nagkakanta kami ng enforcement against illegal drugs. So, counterpart lang namin sila. Magkaiba lang siguro ng pamunuan. Ayun, okay. Last, as I remember, no, as I read, no, yung last na mga datos, no, isa ang PNP DEG sa mga, yung mga number 1 sa in terms of operations, number of operations, number of droga, no, na nakumpiska at saka na-operate. Yes. Yan. So, malaking tulong itong PNP DEG, no, sa pagsugpo ng illegal na droga. Sir, balikan natin yung na-mention niyo po, yung mga activities like sa mga schools, no? Hindi lang sa mga schools kundi yung mga offices. Nagle-lecture kayo. Ano yung mga karaniwan na mga topics ninyo na sinishare sa mga ganitong mga activity? Una sa mga workplaces, then college schools, universities, and sa mga barangay, so which is communities. Nagkakanta kami ng lecture sa kanila at ang nile-lecture namin sa kanila first is kung ano yung mga violations na pwede nilang magawa. Yung mga pwedeng ikaso sa kanila kapag ka nag-commit sila ng crime against RA 9165. Pangalawa, dinidiscuss din namin doon kung ano yung iba't ibang classification of drugs. No? Pangatlo, kung ano yung mga pwedeng maging epekto sa katawan ng tao kapag ka sila ay natutong gumamit ng dangerous or illegal drugs. And pang-apat, doon na namin sila may na-motivate na dapat is alam natin kung ano yung harmful effects, no, ng illegal drugs. Kaya wag na. Pinipilit namin silang wag silang pumasok sa mga ganyang gawain. Maging illegalista. Ayan, oo. So, kung kumbaga, nandun kayo sa point na prevention is better than cure, yes, as much as possible, i-prevent yung paglaganap or paggamit ng illegal na droga. Most of your, yung mga yung mga activity na ito is mga kabataan. Why it is na, sir? Bakit parang, kumbaga, most of sa mga nabibiktima ng illegal na droga is yung mga youth, yung mga kabataan. Bakit kaya? Siguro, para sa akin, para sa amin na rin, kasi ang kabataan kasi is, alam naman natin, wala pa sila sa gustong pag-iisip. Yes, oo. At isa pa, meron tayong tinatawag na peer pressure. Kung ang isang bata, may circle of friends siya na circle of friends siya na gumagamit ng illegal drugs, nagtutulak ng illegal drugs. Hindi malabo na siya rin is mag-commit. Likewise ng ginagawa nila. Kasi peer pressure nga. Meron mga kabataan na pag nakikita nila yung kaibigan nila na nag-i-enjoy sa isang gawain, syempre gagaya yun, di ba? So, hindi malabo. And sila yung mataas na cases o yung prone sa paggamit ng illegal drugs. So, mas madali silang maikayat. Ma-impluwensya, no? Kasi, as I remember, dyan sa may Malungon, Sarangani Province, mayroong mga cases dyan na, parang yung sa vape nga, no? Yung marijuana flavored na actually vape. Yung sinasabi mo na marijuana vape, siya yung bagong ngayon kumbaga uso. Kasi nga hindi siya masyadong compromise sa mata ng tao. Kala ng ibang tao is normal na vape lang, pero di nila alam naglalaman pala ng cannabis oil. Yes, so which is also illegal drugs. Sir, dagag klase, no? Napakaraming klase ng illegal drugs. Dito ba sa Region 12, sa sakop ninyo sa SAU Youth Shop, ano yung mga most na yung mga nahuhuli ninyo, na-ooperate na mas maraming ganito dito sa Region 12? Dito sa Region 12, dalawa pa lang ang
ang kaso na kumbaga nangyari sa amin. Nangyari na ino-operate namin. Una, number 1 is shabu talaga. Shabu. Kasi shabu, tinatawag natin yung poor man's cocaine. So mura. Yung mga kababayan natin, kasama natin sa community na nagtatrabaho, kadalasan yun yung ginagamit nila kasi nga, ang epekto ng sinabi nating shabu is very compatible sa mga taong like mga sika drivers, mga nagtatrabaho sa mga factory. Kasi una, ano bang epekto nito? Hindi ka makatulog, no? Hindi ka napapagod, no? Tapos minsan wala kang gana kumain, malakas ka pa rin kahit wala laman yung tiyan mo. So ayun yung unang tinatangkilik ng mga kababayan natin. Pangalawa is marijuana. Okay. Ang marijuana naman is para sa mga alam lang, ang karamihan na gumagamit ng marijuana is mga estudyante. So mga estudyante. So last year, balik tayo last year, nag-operate kami sa Malungon, Sarangani. Which is nakasis kami ng 2.8 million na halaga ng marijuana plants. So sinunog namin doon, inoperate namin. Then successfully naman yung operation namin. Okay. So dito sa Gens, mayroong mga naririnig natin about mga party drugs, no? Yung mga kalidad na klase ng mga drugs, no? Dito ba meron ba diyan? Nag-exist ba dito sa General Santos City or sa na lugar sa Region 5 itong mga ganito mga droga? As of now, Mr. Brian, may mga data kami na meron na daw. Pero hanggang ngayon naman po, syempre, sinusubukan namin malaman kung ano yung specific talaga na ginagawa nila, kung paano sila nagtatransact. Pero sooner or later, siguro, baka ma-operate na rin namin sila. Ayun, okay. Sir, last question, sir, no, doon sa mga activity na ginagawa natin. Itong sa panahon natin ngayon, sir, no, grabe yung effect ng social media. Sa mga kabataan ngayon is tutok sa social media. Sa tingin niyo po, meron siyang malaking factors na nakakaapekto doon sa paggamit ng illegal na droga, especially sa mga kabataan. Dahil tutok sila sa social media, hindi sila nakafocus doon sa mas importante na mga bagay. Sa personal point of view po. Para sa akin kasi sa social media, nandun na lahat eh. So once ang bata nakababad sa social media, malaking possibility sa mga napapanood niya is gawin niya. Kasi sa social media, maraming makikita ka nga. Yes. They using drugs, di ba? Naka-video. Siyempre, mapapanood ng bata yan. And eventually, hindi malabo, means na baka sa susunod, gawin na rin nila yung mga napapanood nila. Di ba? Ayun. Okay. So, para sa akin, guide lang talaga ng magulang. Guide ng magulang talaga, no? Okay. So, ito naman po tayo sa mga accomplishments, no, ng PNP DEG, no, SOU 12. Ano yung mga latest ninyo, sir, na mga accomplishments? Meron tayo nung May 5 and May 6 magkasunod. So, nung May 5 is nakasis kami ng 25 grams dito sa barangay Apopong. Then, nung May 6 sa Pulamulok naman, 15 grams naman siya ng shabu. Bali, itong dalawang personalidad na to is matagal nang minamanmanan ng mga tropa natin sa PNP de Quezon YouTube. At ayun na nga, nagresulta sa magandang operasyon. Nahuli namin sila at siguro naman yung mga gramo na nasis natin sa kanila is malaking tulong yun, no? Kasi maraming buhay ang masasagip nun. Yan. Okay. So, congratulations. Na-file na ba ang kaso dito? Na-file na. Ayan. Okay. Sir, siguro sa mga parents natin, sa mga kabataan, no, na nanonood sa atin ngayon, ano ba yung mga mga basic na gawin para makaiwas sa illegal na droga? Siyempre, sa bahay, pagdating sa bahay, kasi ang tahanan is basic yan eh. Diyan na bubuo yung basic law eh. Kumbaga yung house rules. Kung meron tayong house rules sa bahay na ini-implement natin sa mga bata, sa mga anak natin, magiging malaki yung resulta nun. No? Magiging disiplinado sila. Kasi kung sa bahay pa lang, disiplinado na ang bata, what if sa labas pa? At
piliin din natin yung nakakasama ng anak natin. Mm-mm. Focus tayo sa anak natin, wag natin sa walang bahala na mabait siya sa bahay, no? Mm-mm. Masipag mag-aral. Alamin din natin kung ano yung ibang activities na ginagawa niya pag lumalabas siya ng tahanan. Kasi hindi natin alam. Mm-mm. Baka mabait sa bahay pero illegalista pala sa labas. Diba? Ayan. Oo. Monitored pa rin, always monitored as parents. Mm-mm. Ito naman po sir, yung sa mga gustong mag-inform, no? Kasi yung iba, meron na silang mga knowledge about sa mga activities sa palibot nila. So paano sila makakontak sa PNP DEG na may tago yung kanilang identity kasi yung iba natatakot na mag-report? Actually, may Facebook page kami. Okay. Pwede sila mag-inquire doon sa Facebook page namin. PNP DEG SOU12. Ayun. Mag-message lang kayo doon and always online naman kami 24/7. Ayan. At saka yung identity nila, pwede nilang itago na Yes, sir. Pag kami magsumbong sila. mag-inform is confidential na po yun. Ayan. Okay, no? So mga kasama, no, ang ato ang bisita karon ang Philippine National Police Drug Enforcement Group SOU12. Lastly, Patrolman Matugina, sir. Thank you. Mensahe niyo po sa lahat ng mga tagapanood po natin, listeners ng RMN Jensen. So, ang mensahe lang namin na lahat tayo is nangangarap magkaroon ng magandang buhay. Kung stable ka na, kung maganda na yung buhay mo, good yun. Pero sa mga prodigy natin, na kabataan dyan, mga nangangarap maging successful, maabot yung mga pangarap nila, pwede nyo gawin lahat, wag lang gumamit ng illegal na droga. Kasi ang paggamit ng illegal na droga is parang sinisira mo na rin yung kinabukasan mo. Or yung buhay mo, di ba? Pamilya mo. At higit sa lahat, hindi mo masasabing successful ka pagdating ng future kasi you use drugs. Pagkakamali yun. Pwedeng magresulta ng pagkakakulong, wala o pagkasira ng isip, at higit sa lahat, pwedeng magresulta sa kamatayan. Ayan. Kaya lahat tayo is magpalakas ng katawan, magdasal lagi, at mahalin natin yung sarili natin at yung mga mahal natin sa buhay. Mag-ingat. Okay. Once again, Patrolman Jaime Matuginas ng PNP Drug Enforcement Group, SOU12. Okay ni ang programang scripted? Yes, sir? May greet ka, sir? May babatiin ka, sir? May babatiin ako. Binabati ko lahat ng Ayun. mga kasama ko sa PDG SOU12. Mm-mm. No? Kaming mga nasa PDG SOU12 is magigiting na lumalaban para sa ating mga kababayan. Masugpo ang illegal na droga. Dahil ang gusto ng pulis, ligtas kayo. Ayan. Lamang po at maraming salamat. At kay Buddy Francisco. Oo, si Sergeant Francisco. Very nanonood smart siya yan. ngayon. Ay, hello, maayong nasa puntan. opisina kasi busy. Ayan. Ang magiting na investigador. Ayan. Good morning no, sa lahat ng mga tropa ng PNP Drug, Philippine National Police Drug Enforcement Group, SOU12. Idang programang unscripted kauban Radyoman Brian Onyati amping kanunay ug maayong adlaw. Thank you.